Amy, nagkaroon ng press conference itong si SP Cayetano at naitanong ba natin kung anong mangyayari dun sa tinatawag na protective custody ni Senator Bato de la Rosa ngayong wala na siya dyan sa Senado? Gaya nga na nabanggit ko kanina, no, Pops J, itong protective custody ni Senator Bato de la Rosa na sabi niya na voluntarily ay pwede naman daw umalis itong si Senator de la Rosa doon sa custody na ibinigay sa kanya. So technically, kung titingnan din natin, Pops J, itong protective custody na ibinigay ay parang voided na, kumbaga, dahil nga wala na din naman dito sa loob ng Senado si Senator Bato de la Rosa. So technically nabanggit din doon ni Senate President Cayetano, no, na ang warrant of arrest din kasi ni Senator Bato de la Rosa hindi naman daw dumating sa kanila, na ipinangako nga daw ng National Bureau of Investigation nung mga nakaraang araw pa dito mismo sa Senado. Amy, matapos ang putukan, merong haka-hakang stage o gawa-gawa lamang yung nangyaring putukan, no? Ano ang sagot dito ni SP Cayetano? Ako, Pops, yan ay yung mariing itinanggiga din, no, ni SP Cayetano dahil sinasabi niya nga na seryosong matter nga daw ito nga putukan na nangyari. At kung makikita din naman natin, Pops J, no, yung mga balita din na lumabas, no, may naaresto na isang empleyado ng NBI din dahil nga sa gunshots na naitala dito mismo sa loob nga ng area ng Senate, no. So sabi niya ay hindi naman daw ito totoo at pakinggan pa natin yung naging payag dahil naging emotional siya dito. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pag may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. No, Pops, nakita natin to na medyo naging emotional siya. Sinabi niya naman at nilinaw niya na hindi siya nag-take offense dito nga sa naging question. Ang gusto niya lang daw talaga ay masigurado lang din yung kaligtasan nga ng mga nasa loob ng Senado noon at sana nga daw hindi na banggitin, no, na isa itong stage at hindi wala daw siyang ganung kalaking kapangyarihan para nga kumuha ng mga armadong tao para nga magpaputok dito sa loob ng Senado, Pops J. Okay, Amy, may initial investigation na ba sa nangyaring putukan at may detalye na ba tayong nakuha mula dyan? Yes, Pops J, meron na ang initial investigation pagdating doon sa putukan. Ang nag-text daw sa kanya ni DILG Secretary John Vic Remulla sa initial investigation na ginawa nga din mismo ng DILG, 27 na shots mula dito sa loob at 5 naman palabas. Hindi pa masasabi kung pataas nga ba or tactical daw yung naging pag-point nung baril mismo, pero may isa daw reported dito na pataas nga daw at hindi pa rin daw kumpirmado kung yung 27 shots na nandito mismo sa loob ng Senate, na galing dito mismo sa loob ng Senate, Pops J, ay galing lamang mismo sa OSAA o meron pa ngang ibang ahensya na nag-contribute doon sa bilangan ng shots dito sa loob ng Senado. Sa puntong ito, Amy, wala pa tayong detalye kung meron ngang mga shots na nagmula naman dun sa kabilang panig. Ibig sabihin, hindi lang mula sa OSAA, kundi sa kabilang panig. Yes, Pops, hindi pa sure ang para ma-clarify lang din, no, hindi pa sigurado kung OSAA lang yung nagpaputok dito sa loob ng Senado kasi may chance din, no, Pops J, na NBI din daw, pero according din sa text kasi nito ni DILG Secretary Remulla nga ay wala pang ibang ahensya na nababanggit at tanging OSAA nga lang itong nagpaputok anong 27 shots, Pops J. Amy, may plano raw bang magbalik dyan si Senator Bato de la Rosa lalo't may banta ng panibagong kusa liderato ng Senado? Naku, Pops, yun nga din yung pinaka-crucial, no, dahil ngayon nga ay inaantabayanan din yung pagsisimula or pag-convene nitong Senate Impeachment Court dito nga sa Senado. Ang kailangan lang din daw kasi talaga
ay yung physical presence nga nito ni Senator Bato de la Rosa, parang wala ulit kudeta na mangyari dito mismo sa Senado. So far, hindi natin alam kung ano pa yung magiging plano, pero naibahagi din kanina ni SP Cayetano doon sa press conference na ginawa niya na may text daw or liham na sinend sa kanya yung asawa mismo ni Senator Bato de la Rosa, at doon nakapaloob na parang apologetic sila dahil nga din sa havoc na nangyari dito nga sa loob ng Senado, at parang mas minabuti na nga lang din daw ni Senator de la Rosa na lumabas ng premises para nga daw hindi na makagulo sa operations ng Senado. So yun yung nabanggit, pero titingnan natin sa mga susunod na araw syempre kung ano nga ba yung magiging plano din ni Senator Bato de la Rosa pagdating nga dito sa pagpapakita sa Senado. Paps J. Amy, bagong putukan, hinatid dyan sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Anong next na hakbang ng Senado? Kanina, Pops J, nabanggit na din ni SP Cayetano na itong articles of impeachment na technically natanggap nila bago nga magputukan dito sa loob 7:22 p.m. natanggap ng Senado yung 27 copies ng articles of impeachment, at nasabi niya na possibly mag-convene ang Senate Impeachment Court as early as May 18, pero titingnan pa rin yan dahil ang priority nga daw ng Senado din ngayon, Pops J, ay mas-set muna yung committees, lalo na dahil may change nga in leadership dito mismo sa Senado. Pero after naman niya ng pagkakonvene, of course, may mga preliminaries at pre-trial din silang gagawin para nga magtuloy-tuloy na rin yung impeachment talaga. At kanina, nilagdaan na ni SP Cayetano yung liham na ipapadala niya mismo sa House of Representatives at kay House Speaker Bogie D para nga sa impormasyong ito na possible na mag-convene nga ng May 18 dito. At nakuha na din natin yung panig mismo ng Kamara, Pops J, na sinasabi nga dito na may chance din daw, may posibilidad na pumasok at pumunta dito ang House Prosecution Panel para nga dyan sa convening ng Senate Impeachment Court. Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.